Gandang araw po mga kababayang Pilipino. Okay. So, matagal ko na po itong gustong gawin para po sana sa orientation ng mga sa mga nagnanais na pumunta sa Japan bilang worker. So, ito po yung isa sa mga pinakabago, no, na sistema ng Japan Immigration, yung para sa mga specified skilled workers. Okay. So, ang Japan ay nangangailangan ng mga specified skilled workers or in short, SSW. So, meron pong dalawang klase yan, SSW1 at saka SSW2. So, pag-uusapan lang po natin yan yung SSW1. Kasi yun pong SSW2, medyo mabigat-bigat na po yun. No? Kailangan pa rin ninyo ng mahabang panahon para po kayo ma-qualify doon. Okay, ito po tayo. Ang ang Japan po ay nagbukas ng oportunidad para sa 12 klase ng trabaho or category ng trabaho na pwede pong applyan bilang specified skilled workers. So ito po 'yon, yung nursing care, so yung building cleaning management, okay, machine parts and tooling industries, industrial machinery industry, electronics and information industries, construction industry, shipbuilding and machinery industries, automobile repair and maintenance, aviation industry, hotel and lodging industry, okay, agrikultura, fishery and agriculture industries, pag-manufacture ng pagkain at inumin, food service industry at saka combination ng food manufacture or processing and food service, yung nag-aayos ng pagkain tapos isi-serve, no? Plated, Okay, so ito po in general, okay, isa po, kung kayo po ay dating trainee, no? Trainee po kayo, nakalagay doon sa kumpleto niyo po yung kontrata niyo na as trainee sa mga related related industries na ito, hindi niyo na po kailangan ng Japanese language proficiency at saka skills, yung sinatawag nila na skills test, no, na gawa po ng Japan. So sila rin po yung na gumawa ng exam, at meron po mga testing centers na itinatalaga at ni-schedule sa bawat bansa. Okay, so meron din po tayo dito sa Philippines. Ayan, Ngayon, like say for example, kung kayo po ay bago, no, yung bagong aplikante pa lang, okay, doon muna tayo sa trainee visa. Pag trainee visa po, kung halimbawa kahit na nagtapos po kayo ng 3 taon na trainee visa dyan, no, hanggang sanggo na tinatawag nila, hanggang 5 years, okay, makakabalik po kayo sa Japan bilang SSW sa ibang kategorya, pwede po. Halimbawa po, yung dati yung kategorya, hindi po kasama dito sa naka-offer na ito, no? Ayan, no? Sa naka-offer na ito, pwede po tayong mag-switch ng skills. Okay? So, ang gagawin po ng mga trainee visa, pag po kayo ay nag-change skills, hindi na, para na po kayong step 1 ulit ng aplikante ng katulad lang din po ng mga baguhan. So, kanya po, ang mangyayari po diyan, magte-take pa rin po kayo ng skills test sa skill na napili nyo. Kunwari, nursing. Magte-take po kayo ng nursing skills. Tapos, magte-take pa rin po kayo ng GLPT, Japanese Language Proficiency Test po ito na at least N4 level kasi ang pinakamababa po nun N5. So, N4 po yung kailangan nating ipasa. O kaya po ay yung JFT Basic A2. Kasi meron pong beginner, meron pong A1. May A1 po na exam, may A2. So, dun po dapat ang kukunin yung exam yung A2. Okay. Para po sa Japanese language as skills test, kung kayo po ay talagang baguhan at zero talaga na knowledge, no? Makikipag-ugnayan po kayo sa mga schools na pwede po kayong mag-aral or mag-review o mag-aral po ng Japanese language. Hindi po siya medyo mahaba po yung proseso ng pag-aaral. Pero yun po, kung talaga pong determinado kayo, maghanap po tayo ng Japanese language school, either face-to-face or online, na malapit sa inyo or swak sa inyong kagustuhan, no, makasundo ninyo.
doon po kayo mag-enroll para po makuha ninyo or maipasa ninyo yung mga required test. Okay? Ngayon, kunwari required test, okay na kayo. Tingnan po natin yung mga mga kategorya nito, no? Katulad dito, okay? So pagka po kasi pasado na kayo ng mga ito, no? Kasi wala po kasing agency na tatanggap po ng mag-aaral pa lang kayo. So ang kailangan po nila yung ready na. Kumbaga sa halimbawa kung nag-apply kayo ng trabaho sa ibang kumpanya, 'di ba? Kailangan po natin yung meron na tayong degree sa halimbawa mag-a-apply ka po bilang nurse sa isang hospital, kailangan po meron ka pong degree sa nursing, okay? Dito po sa SSW, hindi niyo po kailangan ng degree. Pero kailangan niyo lang po maipasa po yung exam. So para po maipasa yon, syempre kailangan niyo po ng preparation. Kasi po kaya nga po may exam para po malaman o ma-measure na yung pong mga bagay na kailangan na alam nyo dapat tungkol sa trabahong ina-applyan nyo ay maipapasa ninyo yung test na related doon. Yun po yung purpose nun, no? Tapos po, syempre, dahil Japan po yun, hindi po nangangailangan ng experience, okay? Pero kahit papaano po, matuto po tayo ng salita nila, medyo mas mataas po yung level ng hinihingi nila kaysa po sa trainee visa. Kanya nga po ipinapayo ko po sa mga nandiyan na, lalo na nandiyan na sa Japan, na kung kahit pa wala pa kayong plano na mag-apply sa ngayon kasi ganyan naman eh, pagka habang nagte-training doon sa 3 taon ba naman, siyempre parang feeling niya pagod na o 2 taon pagod na kayo. So hindi kayo nagte-take ng exam kasi wala na kayong balak bumalik ng Japan. Pero wala pong masama kung magte-take kayo ng exam lalo na kung habang nasa Japan kayo kasi yan pong proficiency test na yan, wala pong ano yan, wala pong anong tawag yan, walang expiry. Yan. Pati po yung skills test, wala pong expiry yun. Kanya po, parang alam mo yung tawag doon, yung paghahanda lang in case na gusto nyong mag-apply pabalik ulit. Okay? At na pag-uwi nyo kasi naubos ka agad ng pera, tapos nainip kayo, tawag dito, yun po kasing akala natin marami ng pera, pagdating dito ilang taon lang o baka buwan lang, naubos na. So, and then nag-try kayo magtrabaho locally, sa ganung effort ninyo sa pagtatrabaho tapos maliit yung sahod, no? So hindi ko po pinopromote yung dapat lahat tayo lumabas ng bansa. Pero reality po speaks that siyempre kahit sa pansamantalang panahon gusto po nating lumabas ng bansa para makaipon at magkaroon ng makapag-ipon para pagbalik ng Pilipinas ng inyong bansa kasama ang mga pamilya ay medyo stable na po kayo. Okay, so anyway, aside from that, by the way, ang amin pong agency ay YWA Human Resource Corporation. Okay? And yun po yung aming partner agency. So kami po ay Japanese Language School po kami, Japanese Language Training Center na registered sa TESDA. So nag-accept po kami ng face-to-face at soon to be online ano din, no? Online class din para po sa mga malalayong lugar kasi Maynila lang po yung opisina namin. So kung gusto ninyong mag-aral ng ng online, okay, at your own pace kasi LMS based siya. So kanya depende sa inyo yung kung gaano niyo kabilis siya magagawa. So or gaano niyo depende sa free time ninyo. So nasa inyo po 'yon. So makakapag-aral po kayo kahit po nasaan kayong lugar sa Pilipinas or sa buong mundo. Okay, ganyan. Kasi meron na po ako mga estudyante na nasa California, meron po sa Hong Kong, gano'n na po na nagpapa-tutor po sila. Okay, so ayun po. Okay, so tuloy po natin ito. Yun nga, ang pinaka-ano po nito, pagkatapos nyo pong mapili kung anong kategorya ang gusto ninyo, yun po yung ipiprepare ninyo ng pag-aaralan para po sa exam na iti-take ninyo. Okay, now, ito po yung ano, no, meron po kasing ano yan, kunwari, sa caregiver tayo, no, sa nursing care. So, ito po yung nature ng ng trabaho.
Okay? Ayan, no? And then, sa paglilinis po ng gusali, paglilinis sa loob ng gusali po ito, hindi po sa labas, ayun, may nakasabit na ano, tao. Okay, so, yun po ang inyong ano, no, trabaho. So, sa machine parts and tooling industries, okay, ito po yung mga linya ng trabaho na. So, kung gusto pa po ninyong mas malaman pa siya ng gusto, pwede po ninyong ano, i-click yung MOFA, no? Yung website po ng MOFA para po mabasa nyo siya ng mas malawakan. Okay. So, ayan, may construction industry. Kung kayo po ay experienced construction worker, okay, pwede po kayo, kung zero knowledge po kayo at hindi po kayo galing pa ng Japan, pwede po ninyo itong pag-aralan. Mag-aral po muna kayo ng Japanese language, tapos kahit po saan kayo, no, kahit po saan, hindi po namin inaano na, kaya ko po ginagawa ito dahil sa school namin, hindi naman po ganun. Okay, so for orientation lang po ito, pero siyempre alam na po natin, ang tanong kaagad yan saan po kami pwedeng mag-aral? So kanya kung kayo po ay komportable sa amin, yan, pwede po kayo mag-enroll. Kung meron po mas malapit at mas ano sa inyo, gusto niyo face to face, pwedeng-pwede rin po kayo. Basta ang mga agencies po, tumatanggap po sila ng mga aplikante na meron na po na itong mga certificates na ito. Okay, so mamaya magpa-flash ako ng ano, ng sample. Okay, kung may pa-flash po natin ano. Ayan. So ito yung mga ano no, yan, katulad yan, kunwari, graduate ka ng vocational sa automotive. Ayan, no? So, kaya sakop ito, di ba? So, ang kulang nyo na lang ay yung skills test at saka yung ano, yung Japanese language proficiency. Kanya lang po, talagang mauuna po yung Japanese language study kasi po, yung mga exam po naka-Japanese. Opo, so kanya pagka naman po halimbawa ito yung napili niyo halimbawa, meron po naman silang ibinibigay na reviewer, no? Para po makapag-prepare din kayo, mabasa ninyo, pero mababasa niyo nga lang 'yon kung kayo po ay pasado na po ng ano ng Japanese language proficiency test. Okay? Ayan. So ito yung hotel and lodging industry, ganyan Okay, so ang kaugnayan ng hotel tulad ng pagtatrabaho sa front desk, paggawa ng plano, relasyon pampubliko, pakikipag-ugnayan sa customer, serbisyong may kaugnayan sa mga restaurant at iba pa. So, yon, okay? Ayan. And then ayan, kung agrikultura or ano no? Ayan. So, bukas po ang aming agency para po sa mga pasado na. So, kaya kung kayo po ay pasado naman na nanonood na nito, pwede po kayo doon mag-log ng inyong ano ng inyong application at sasama lang po namin yan sa ating kumbaga bank no iaano lang ng ating recruitment yan pagkatapos po tatawagan po kayo pag meron pong opening pero ang alam ko po ngayon na in demand okay lalo na po sa mga newcomer pwede po magsimula sa pagiging trainee visa. Okay, kung kayo po ay below 30 years old at gusto niyo po ng trainee visa muna, yun po wala pong kailangan yun na ano ng Japanese language proficiency kasi libre po yung pag-aaral. So, mag-apply lang po kayo at kung meron kayong kaalaman sa mga skills na ito, pwede po kayo mag-apply bilang trainee visa muna. So, below 30 years old po para po masigurado. Okay? Ayan po. Okay, so kaya po kung may mga katanungan pa, ano lang po, mag-send lang po ng ano ng message dun sa baba para po ng video na ito para po makasakali masagot po natin kayo tapos mabasa rin po ng mas nakararami kasi medyo limited po pag Facebook lang po. So yun lang po and good luck po sa inyo. Eh, so hope to see you or hope to hear from you. Okay? So bye po and maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat ulit. Okay?